Let's start. When you are in the lower years ba, can you check yung notes nyo? Yes. No, sa akin hindi ko na tinacheck yan. It's up to you. Kasi yung iba na check mo sa akin yung notes. Check ko ba yung notes? Okay, hindi nga. Bahala kayo din. It's your responsibility. Pero I suggest, napag-notes kayo. Kasi, instead of having another discussion later on sa lab, I'll be having your first activity na naman. Pero that activity involves what I've discussed today. Okay. So, legit activity siya. It is not a paperwork. Okay. So, let's do it. Okay. Today, today we will be discussing about your electron transport chain. Tama ba that I have mentioned this a lot of times already in the training period? Lalo na nung bandang Krebs cycle na. Okay. Krebs cycle. The main production of the Krebs cycle will feed into the cycle. Into this electron transport chain. So first, let's define what is electron transport chain. Actually, it's a pangalan nila, electron transport chain. Transport the electrons in a chain-like movement, diba? So meron siyang pagka-actions doon. It's a chain reactions. Okay? So you have the idea na you have the chain reactions that will happen in this particular topic. Okay? So first, let's answer, where does this happen? Okay. We already know that this happens inside the mitochondria. The specific part is what? Mitochondria matrix, right? But this electron transport chain also happens in your mitochondria. But okay, specific is your IMS or your intermembrane or membranous space. Okay? Intermembrane space. So to be specific, pag naman natin kung saan yan nakalagay. So, drawing na naman yung mitochondria dito. Okay. Meron siyang mga folds, di ba? Okay. So, this is your mitochondria. First, this is the outer membrane. Kumbaga, this is the shell or the outer layer of your mitochondria. Okay. This is the outer membrane. Actually, your mitochondria contains two membranes. Okay. Bakit may two membranes? Kasi yung outer membrane protects or shields the intermembrane space. Okay. Intermembrane space. Next, saan nakalocate ang second membrane? O yung isa pa niyang membrane? Ito. Kita niyo yung mga lines na loob, that is your inner membrane. So, okay man nito, hindi yan crystal. Hindi yan crystal. Diba, I've mentioned crystal before in your PCA. Diba? Yung crystal, ang tawag doon sa folds.
Okay? Yung folds ng inner membrane, that's your cristae. Okay? So, kung bakit ilagay ko dito, that is your cristae or folds. Ano na lang? Folds. Ayan. The folds of the inner membrane. Now, finally, we have your matrix. Okay? This is where PCA or Krebs cycle happens. Diba? Hello. Okay. So, if you were asked, where does electron transfer chain happen? Actually, it happens in and at the inner membrane. Diba? When you say in and at inner membrane, because in the inner membrane, this is where we find the enzymes. Diba? Nandiyan yung mga enzymes. Enzymes or proteins that we need all throughout this cycle or your electron transfer chain. Okay? Bakit sinabing at? Diba? At. Because it also happens in the intermembrane space. Diba? Doon talaga mostly nangyayari kasi syempre doon nagre-release ng mga products. Okay? Later on na naman natin pa ng products. Ayan. So, okay. So this is your electron parts of your mitochondria. Now let's answer why. Why does electron transfer chain happens? First of all, if you are what? If you are low on ATP, diba? Okay. If you are low on ATP, electron transport chain will keep on processing. Okay? If you're low on ATP. Because just think like this, the electron transport chain is like your power plant. Siya yung pinaka-power plant ng inyong cell. Baka ang tawag ng mitochondria that is the powerhouse of the cell. But to be specific, that happens in the intermembrane space and at the inner membrane. Diba? And in the inner membrane and at inner membrane, yeah. Alam niyo na, basta namin dito sa dalawa. Okay? So, located siya dito banda. Okay? So, it happens when you are low on ATP. Okay? Kailan pa siya? Kailan pa siya happen? If you have high concentration of protons inside the matrix. Okay? High concentration of protons in the matrix. Okay? High concentration of protons in the matrix. Okay? Later on, nalaman niyo bakit. Anong pinalaman ng proton na yan? Electron yung pinag-usapan natin, di ba? Electron transport chain. Okay. So, nagpapakilala lang tayo dito. Yung when, alam niyo na kung kailan yan, di ba? Well, after the Krebs cycle, of course. Ano bang mga nag-feed? Ano bang mga nag-feed from what intermediates or cofactors from Krebs cycles that feed in your electron transport chain? Give me one. NADH and ATH. Okay? So these two contains the hydrides, but these two substrates, these two cofactors or molecules contains the hydride. When we say hydrides, did you mention hydride before? Not yet. Diba? Kasi sinabi natin hydrides. This is a proton with two electrons. Okay? Yun yung hydride. Okay? But FADH may kulang yan. PH2 pa nga tawag yan, diba? Okay? So, NADH, ang oxidized form ng NADH natin is NAD positive, diba? And it will be reduced into NADH. Kaya siya ma-reduce kapag nag-gain siya ng electrons or hydrides. Okay? Ma-gain siya ng isang proton and then dalawang electron. Okay? So, that's your hydrides. So, basically, these two products of your PCA contains the hydrides. And these hydrides are the ones needed in your electron transport chain. Okay? So let's proceed. We have, ito muna, summarize muna natin. Papakilala natin ang mga inyong makikita ulit. Two mobile carrier enzymes. Okay? When I say mobile, they are able to move. Okay? They are able to move. Like, pwede silang tumakbo-takbo. Saan-saan. Okay? Pwede silang mag-swim-swim. Okay? One is a lipid soluble. Okay? This one is a lipid soluble protein or, yeah, basta lipid soluble siya. Tawag sa kanya ay si
coenzyme Q. Okay? Coenzyme Q. Or, other name, UQ, also known as what? Ubiquinone. Okay? Ubiquinone. Ano pa? Mayroon pa siyang other name. U2. Okay? Pero lahat ng tawag sa kanya ay coenzyme Q. Even if we use this one, ubiquinone or UQ, okay? Coenzyme Q pa rin ang tawagan sa kanya. Okay? Coenzyme Q. Okay, yung pinaka-common name niya, CoQ, coenzyme Q. Okay, so this is a lipid-soluble carrier. Okay? Lipid-soluble mobile carrier. Okay, alam niya, lipid-soluble siya. Then, we have another one. The cytochrome C. Okay? The cytochrome C is also a mobile carrier, di ba? Mobile carrier, but it is a water soluble. When you say soluble, paano ba ibig sabihin yan? Natutunaw, di ba? Okay. So, ibig sabihin, they are present somewhere that is, kunyari, ito, kung water soluble siya, di ba dapat nasa may hydrophobic siya? Mga ganun. Okay? Ibig soluble, dapat nasa may bandang water siya. Okay? So, we will determine later on sa mga parts ng ating electron transport. Okay? So, we have here two mobile carrier enzymes. And we have 4 protein. There are 4 protein. Yes. Cytochrome C. Okay. We have 4 protein complexes. 4 protein complexes. These 4 protein complexes, they are also called the enzymes, right? And they are found in the inner membrane. Okay? Pero first of all, bago muna tayo mag-start dyan, i-ano ko sa tanong, coenzyme Q. Okay. Coenzyme Q is the non-reduced form. Okay? Coenzyme Q is the non-reduced form, or UQ. Yan. UQ. Or Q. Okay? If kapag na-reduce, di ba, nalagyan siya ng electron. Nagdagan ng electron. Sabihin natin nakatanggap ng isang electron ng inyong coenzyme Q. Okay? Ano tawag ito muna? Ubiquinone, di ba? Or coenzyme Q. Okay? Pero, kapag nabigyan siya ng isang electron, wait. Di ba si NAD positive, kanina siya yung isang oxidized form. Once nakatanggap siya ng hydrides, ano nangyari sa kanya? This is its reduced form. NADH. Diba? Katulad ng FAD, FAD positive, FADH2. Pero, that is their fully reduced form. Hindi yan semi. But this coenzyme Q can receive 1 electron, 1 to 2 electrons. Okay, so this coenzyme can receive 1 electron. So, kung 1 electron ang na-receive niya, meron siyang form. Okay? It would be, pwede lang ganyan lang, OQ, okay, negative, UQ, negative, or Q negative. Tawag dyan, okay? Ang tawag dyan is the semi-kinome. Okay? Semi-kinome. Or, meron silang isang electron charge. Okay? Meron silang electron charge. Now, ibig sabihin yan, coenzyme Q can be reduced into 2 forms. First is your semi-kinome with 1 electron present. The last form, or the fully reduced form, is ganyan, coenzyme Q H2, UQ H2, or QH2. Tawag dito is your ubiquinone. Okay? So this is your fully reduced form. When I say fully reduced form, nasa kanya na yung hydrides means it contains 2 electrons. Nakuha? Okay? Nasa kanya na yung 2 electrons. Okay? So, napapansin nyo, H2, H2. H2 means it contains the hydrides.
Ulit-ulit tayo. Kasi mamaya makikita niyo kung anong significance niya. Okay? So, babalik tayo kay 4 protein complexes. These are the enzymes that cannot move, of course. Kasi binanggit natin yung dalawang player eh. Yung dalawang mobile enzymes. Ito, it cannot move. It is found in your inner membrane. Okay? First one is your complex one. Okay? Complex one. Also known as NADH CoQ reductase. May CoQ reductase. Ano pa? Pwede pa. NADH dehydrogenase. Okay? It can also be called NADH CoQ reductase and NADH dehydrogenase. But it can also be called just complex 1 itself. Ano lang? Simple lang. Complex 1 lang siya. Diba? Bakit ba nila ginawang complex 1 na yan? Kasi ang hirap ng mga pangalan. Pero legit din yung reason ng mga scientists. Kasi meron tayong mga ibang enzymes na complex na din yung pangalan nila, pero marami talaga silang as known as. Kasi ito yung mga unang na-discover na pangalan, tapos nilagyan naman nila ng complex. Okay. This complex 1, okay, isama nila natin para alam natin yung mamaya. Okay. It contains a flavin mononucleotide. Flavin mononucleotide or FMN. This FMN can accept hydrides. Okay, it accepts hydrides. This is the one, or this is the flavin mononucleotide that is present in your complex 1 that receives the hydrides. Okay. Next, it has the FES centers. When you say FES centers, okay, iron sulfur lang yan. Okay, iron sulfur bonds that are parang nakalink lang sila sa isa't isa, parang isang highway that serves as the highway of the electrons to move upward to the cytosolic phase. Okay, makikita niyo yun mamaya. Okay, pero hindi na natin siya kailangan gawin pa. Okay, basta alam na natin yung idea na yung electrons may dadaanan muna siyang FES. Okay, yun lang. FES. Ano pa? What I want you to remember for this complex is also it contains a proton pump. Okay? Mamaya I-explain ko kung ano yung proton pump. Basta, proton pump. Imagine, what's a pump? Parang naglalabas ng proton. Diba? It pumps protons. Okay? So next, your complex 2. Kailan itong complex 2? I swear. Okay? Bago ko ilagay yung as known as niya. Okay? Lagay muna natin. Okay? It has a FAD. Okay? Parang may clue na ba? May FAD siya. Okay? Meron din naman siyang FES center. Okay? Meron siyang FES center. But no proton pump is present. Diba? So kung meron siyang FAD, diba, FAD is an oxidized form of FADH, and FAD positive or FAD, what? Accepts electrons. So are you familiar about this enzyme? Diba? This is your succinate dehydrogenase. Okay? And this enzyme is also found in your TCA, diba? Tama ba? In your Krebs cycle, it also reduces FAD positive. Diba? From succinate to fumarate. Okay? Hindi niya kaya, kaya na succinate dehydrogenase siya, it cannot reduce your NAD. So, kinuha na lang yung FAD. Diba? So, ito siya. That's your complex 2. Next is your complex 3. Itong complex 3, medyo complex talaga ang kanyang mga pangalan. Okay. It is also known as cytochrome BC1 complex. Diba? Cytochrome BC1 complex. Ano pa? Meron pa yan. Ano nga yun? UQ. Okay. Ano nga ulit ibig sabihin ng UQ? Coenzyme Q or ubiquinone. Diba? UQ, ano nga? UQ
cytochrome C reductase. Okay, itong reductase na enzyme na yan, reductase enzyme, it is just also the same as your dehydrogenase, di ba? Dehydrogenase, oxidized or reduced. Reductase, reduced, di ba? Reduct. Okay, so ganyan yung iba niyang pangalan. Cytochrome BC1 complex or UQ, ubiquinone, cytochrome C, reductase, or complex 3. Okay? Or simply complex 3. In your complex 3, marami tayong makikita dito. Such as iron. Okay? Meron tayong iron dyan, makikita. Cytochrome. Makikita tayo ng mga cytochrome proteins. Okay? Pero, cytochrome C. Pero ano siya? Cytochrome ganyan, C1. Okay? Iba kasi yung cytochrome C later on. Di ba cytochrome C ito siya? Is a mobile. Okay? This is also a type of cytochrome C. So, it is also mobile. Pero nakikita siya sa loob ng complex 3. Itong cytochrome C natin kasi na isang water-soluble protein. It is found in your IMS. Doon siya sa IMS. Okay? Ano pa? I want you to remember that it also has a proton pump. Diba? Okay? Si complex 2 yung wala. Diba? Wala siyang complex. Ay, wala siyang proton pump. Okay. So, next. Actually, we have 5 enzymes. 5 enzymes. Pero, 4 lang muna ipapakilala ko. Okay? We have your complex 4. Okay? Si complex 4, parang hindi na nila nilagyan ng pangalan yan. Complex 4 lang talaga siya. Okay? Ang gusto ko lang maalala nyo dito, this is where, dito na nag-aaral ng parang oxidative. Nandito na part ng oxidation. Okay? So, lagay lang natin dito, oxidative. Okay? Oxidative. Ano ba mga present dito? Merong copper, merong heme. Okay? So, kung merong heme, meron siyang, kung heme, di ba, hemoglobin, it contains ions din. Di ba? Meron ding iron. So, yun, meron siyang heme. So, meron siyang copper, heme, and iron. It is also a proton pump. Okay? Okay. So, napapansin nyo, si complex 2 na ako, walang proton pump. Okay? Bakit ko ba pinakilala mo na yan? Para mas madali natin ma-gets itong susunod. Okay? Ito na. Okay? Recap. Isa pa recap. Master na yung glycolysis. Okay? Master na yung glycolysis. In your glycolysis, ano yung first substrate natin? What is your first substrate in glycolysis? Diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is your glucose. Okay? So, if we are talking about electron transport chain, open close parenthesis, oxidative phosphorylation. Okay? Naalala ba, sa glycolysis natin hanggang Krebs cycle, binanggit ko yung dalawa, binanggit ko, substrate phosphorylation na. Remember? Diba? So if we are talking about electron transport chain, what type of glycolysis are we going to do? Diba? So glucose will be converted into pyruvate. Diba? Pyruvate contains 3 carbon. Okay, so we have your pyruvate. Okay. Since we are talking about electron transport chain, what type of glycolysis? Aerobic glycolysis. And it is oxidative phosphorylation, so we know that this will go to the pathway of your acetyl coenzyme A. Tama? Okay? So kung aerobic glycolysis to, meron ba tayong product na hindi natin nakikita? Meron ba tayong product na nakikita sa aerobic glycolysis na hindi nakikita sa anaerobic? Think, ano kaya? Ano kaya ang product na yun? Hindi. Acetyl coenzyme A is a substrate or is an intermediate in your Krebs cycle na.
The end product of your glycolysis is your pyruvate, di ba? And glycolysis, ang product ng glycolysis, di ba? Clue, meron siyang dalawang ATP. Di ba? Dalawang ATP, plus dalawang pyruvate. Ano ba yung kulang? Meron siya, kapag aerobic glycolysis, meron tayo itong product na to na hindi nakikita kapag anaerobic glycolysis. Kasi kapag anaerobic glycolysis, ginagamit ito ng demonyong enzyme, NADH. Okay? So, di ba? Kapag aerobic glycolysis, we collected or we generated 2 NADH. Okay? Meron tayong 2 NADH. Tama, di ba? Naalala, kapag anaerobic yung glycolysis, of course, you cannot go to the ECA. And you cannot as well go to electron transport chain. So if we proceed to electron transport chain, it means we have the presence of your oxygen. So if you have the presence of your oxygen, then we have product NADH. Naintindihan nyo? Okay. So, bakit siya importante? Okay. Kasi, I'll draw huge mitochondria. Okay. Diba? That's your mitochondria, kunyari. This is your cytoplasm and this is your mitochondria. Okay. Magdodrawing ulit ako ng inner membrane. Inner membrane. So, hanggang dito lang. Okay. Anong tawag sa codes? Quick review. Okay. Hanggang dyan lang. Okay. Kasi, itong inner membrane, bago ako nag-iiwan ng space dito, i-zoom in natin yung inner membrane. Okay. I-zoom in natin yung inner membrane para malaman natin kung ano yung nasa loob. Okay. Ano yung nasa loob? Kasi diba, ano ba? Nasaan ba natin nakikita yung mga protein complexes or your enzymes? Diba inside the inner membrane? Okay? So, kailangan na natin i-zoom in itong inner membrane. So, gagawa ko ng parang malaking, ano na lang, oblong naman para maiba sa inyo. Parang mutula ko. Kaya natin ako. So this is your inner membrane. Pag-zoom natin yan yung inner membrane, ha? Okay? So balik muna tayo dito kay aerobic glycolysis. So kung aerobic glycolysis to, this pyruvate will be converted into what? Acetyl-coenzyme A. Acetyl-coenzyme A contains 2 carbons lang, tama? Okay? So acetyl-CoA. So kung 2 carbons yan, ibig sabihin may nabawasan. Ibig sabihin may process na nangyari dyan. Anong enzyme ang meron dyan? So, anong phase mo na ito? The transition phase. So sa transition phase na to, meron ba tayong product? Anong product natin sa transition phase? Carbon dioxide. Bukod sa carbon dioxide, kasi nga natin tayo ng carbon. Ano ba? Anong enzyme muna para malaman natin? Pyruvate dehydrogenase. So kung dehydrogenase yun, anong product meron? NADH. Diba? Nag-release tayo ng NADH. Ilang NADH? Dalawa ulit. Diba? Pero pag kayo na-emphasize yan, saan ulit nangyayari ang glycolysis? Cytoplasm. Transition phase in the mitochondria. Diba? So yung NADH na to, it can proceed here. Tama ba? Okay, do you think, based on my illustration right here, do you think this NADH can enter ATC agad? Hindi, di ba? Okay? Ito, pwede na siya. Diretso na siya dyan. Okay? Pero mamaya, explain natin yan. Okay, quick recap lang. Acetyl-coenzyme A will condense with who? To form your... Okay, oxaloacetate. How many carbons does it have? 4. Okay? Pag nag-condense, ano mag-form? Cycle. How many carbons? 6. Okay? Sunod? How many carbons? Isocitrate. Next? Alpha ketoglutarate. Ilang carbon? 5. Okay. Next? Ilang carbon? 4. Ba't ko inuulit to? Okay, ano sunod? 1, 2, 3, 4.
Succinate. Ano sunod yung succinate? Fumarate. Okay. How many carbons? Okay. Fumarate. Next. Malate. Okay. So this is your Krebs cycle. Okay. Ano ang mga products ng Krebs cycle natin? What are the products? Ilalagay natin dito yung products niya. NADH. Isip ko kung saan ko ilalagay. NADH, ano pa? FADH. And it also have ATP, di ba? Yes. Nakakasin siya ng ATP. Si glucose, ay si glycolysis, nakakasin din siya ng ATP, di ba? Pero, oxidative phosphorylation or substrate phosphorylation? Okay, makikita nyo mamaya kung pinagkaiba ng oxidative phosphorylation and substrate phosphorylation. Okay? Hit nyo na muna dyan. Pero kung sana hindi ko makalimutan kung explain. Kasi di ba dito banda, meron din tayong ATP na gawa at it is a substrate phosphorylation. Okay? So, punta na tayo kay electron transport rate. Okay? Ano ko na? Drawing ko siya ng ganito. Palok tayo yan, palok. Okay. Tapos, lagyan natin ng this is your complex one. Okay? So this is your complex one enzyme. Okay? Diba? Ang products ng ating PCA is NADH and FADH. Okay? This complex one, anong other name niya? NADH coenzyme Q reductase. Ano ba? NADH dehydrogenase. Okay? Diba based on its name, parang magiging familiar ka na kung anong gagawin niya eh. Diba? Papakita ko kung bakit. Okay? Anong, sa tingin niyo yung sinulat natin ito kanina, anong present? Anong present dito kay complex 1 based sa sinulat natin dyan? Anong mononucleotide yun? Flavin mononucleotide. Okay? So, FMN. Okay? Ano nga ang ability niya? Is to receive hydrides or to accept hydrides. Okay? So, this complex 1, since ang pangalan niya is NADH coenzyme Q reductase or NADH dehydrogenase. Di ba pag NADH dehydrogenase, ibig sabihin, nire-reduce niya or ino-oxidize niya yung isang NAD. Okay? So ito, complex 1 accepts NADH. Pero in order for NADH to deload its hydrides, we need something that accepts those hydrides, and that's your FMN, your flavin mononucleotide. Okay? So this NADH will now react to this enzyme. Okay? Will now react to this enzyme. And your NADH, since dineload niya na yung electrons in the FMN, anong mangyayari kay NADH? It will be oxidized into NAD positive. Diba? Tama ba? NAD. Okay? Kasi dineload niya na. Okay? Ngayon, this FMN, since it has an hydride na, okay, it will be converted into FMNH2. So, nandito na ang ating mga electrons. Okay? And remember, it has an FES center. Di ba? Ito yung daanan niya. Pero FES dyan sa gitna. Okay? Merong FES dyan sa gitna. Okay? Kumbaga, this is the middleman. Sabihin na lang natin middleman siya. Okay? Anong pangalan niya ulit? Paul ko ito. NADH coenzyme Q reductase or NADH
dehydrogenase. So, ibig sabihin meron coenzyme Q sa loob niya. Di ba? Meron siya coenzyme Q. So, maglalagay ako ngayon ng UQ. Okay? Nakakuha? Di ba sabi ko daanan to si FES? So, let's just think like this is the middleman. Bakit siya middleman? Kasi once the electrons has been received by your FMN, this FMNH2 will now move to the FES center. It will move to the FES center. Pag nag-move siya sa FES center, babalik siya sa FMN. Bakit siya bumalik sa FMN? Bakit siya bumalik sa FMN? Kasi dumaan dito yung electrons, pero at the same time, kinuha ni UQ. Eh di ba nga pangalan ng enzyme natin is coenzyme Q reductase? What will happen if we reduce something? Di ba? Magiging ng electron. So, magiging ano na siya? UQH2. Nakakuha? Okay. So, first, what happens in your complex 1? NADH will react to the complex 1 enzyme. FMN will receive the electrons. Okay? And NADH will be converted into NAD positive, and your FMN will become FMNH2 and then deliver that electrons to your coenzyme Q in the way of FES. Tapos mako-convert rin siya into FMN, ready to accept another electron. Okay? Nakuha? Okay, so UQ, is this a mobile? Is this a mobile enzyme? Yes. UQH2 is a mobile enzyme. Okay? This is a mobile enzyme. Meron tayo dito sa gitna. Sa gitna ng membrane natin, meron dyan. Andyan yung parang matubig-tubig. Okay, matubig-tubig yan. Pag matubig-tubig, di ba, parang pag summer, mainit, parang gusto ko pumunta sa swimming pool. Di ba? And we are not water-soluble, di ba? Hindi naman tayo natutunaw sa tubig. Okay? Hindi tayo natutunaw sa tubig. Ano nga? And we are also mobile, gumagalaw tayo, di ba? So our coenzyme Q is like us. It is mobile as well. It is mobile and it likes going to a swimming pool. Okay? Gusto niya yung mga pupunta siya sa swimming pool. Okay? So this UQ will now enter the coenzyme Q pool. Okay? This is your pool. Okay? Pupunta na siya dito. Yan. Kumbaga, ano na lang, ilagay lang natin dyan na meron siyang UQH2 sa loob ng pool. Ibig sabihin yung pool na yan, meron din dito. Diba? Siyempre, all throughout your inner membrane. Okay? Tapos yung mga ano na yan, yung mga complex 1, mga yan mga rides. Okay? Mga slide. Okay? So next, ano kaya yung enzyme? Complex 2? Yes, complex 2. Pero, for the sake of my own illustration, mas gusto ko kasi sunod dyan ay complex 3. Pero pag tinignan natin sa microscope, sa electron microscope, ang sunod-sunod talaga yan. Complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, complex 5. Hindi ko sinabi complex 5, pero mamaya malalaman kung bakit. Okay? Sunod-sunod talaga siya. Ay, meron pa akong di nasabi. I'm sorry. In your complex 1, di ba hindi sa proton pump? Ulitin natin. Ano ba tinulungan ko dito? Di ba it looks like a pump? Kunyari pump na lang yan. Okay? Ulitin natin. NADH will react to this enzyme. FMN will receive the electrons. NADH will convert it into NAD positive. FMN will be converted into FMNH2, deliver those electrons to the UQ in the way of FES. Your UQ will be reduced into your coenzyme Q reduced form. FMNH2 will go back to its FMN form to accept another electrons. So every time this process happens, remember hydrides, it is a one proton and 2 electrons. So once the NADH delivers or deliver those electrons, a proton will be released. Okay? A proton will be released. A proton will be released from the mitochondrial matrix to the IMS. Okay? So, kapag hindi pa nag-i-start ang electron transport chain natin, the proton concentration in your mitochondrial matrix is high. Okay? High pa yung proton concentration niya. While our IMS has low concentration. So all throughout this process happens, magiging kabaliktaran na.
Kasi we have 3 enzymes that has a proton pump, di ba? So every time that this process happens, step by step, meron tayong mga proton na lalabas sa IMS, di ba? So magiging high concentration, IMS, low concentration na yung nasa matrix. Okay, ilagay ko sa left side yun kasi maglalagay ako mamaya dito ng increase. Proton, tapos dito ay low. Nakakuha, ganyan yung mangyayari. Nakikita nyo yun dito, di ba? Low pa yung concentration niya, tapos high yung concentration ng proton sa matrix, tapos pagdating dito, pagkatapos ng process, high na yung concentration ng protons and low na yung concentration ng protons sa matrix. Okay? Nakuha yung point, nakuha yung idea. Okay, sige, balik na tayo. So complex 1 contains a proton pump. In each NADH that processes, okay, will release a proton. Pero to be specific lang, ha? Sabi ng mga scientists, it releases 2, diba? It releases 2 protons, pero 2 protons din. Pero para sa akin, it's also equivalent of 1. 1-1 ratio pa rin naman yan. Okay, 1-1 ratio pa rin. Okay? Kasi, but ang explanation na dyan, kasi nga kailangan ng mitochondria mag-release as much as many na proton. Okay? Many na proton. Okay, so let's go to the next one. Ano ba maganda kay complex 3? Gusto ko square siya. Gusto ko square. Okay. Tapos, si complex 2, okay, parang ganito naman yung tura niya. Pero ano lang, medyo small lang. Okay. Drawing ko na rin si complex 4. These are your enzymes. That's 1, 2, 3, and 4. Ini-imagine ko muna kung ano yung process para hindi magulo yung mga arrows. Okay. Meron tayo dito, isa pa siyang mobile carrier. Okay? Isa siyang mobile carrier na water soluble. Okay? Na water soluble. Siya ay si cytochrome. Okay, siya si cytochrome C. Tapos, ano bang gusto kong i-ano dyan? Okay, mamaya na. Cytochrome C yan. This is your complex 3. So, ako maganda ilagay ako. Dito na lang sa taasan. Complex 3. Complex 3. Complex 2. And then your complex 4. So parang napapansin nyo na ba, bakit electron transport chain ang kanyang pangalan? Okay? Kasi from here pala nagtatransport na tayo eh. Diba? Ganun muna, tapos tataas. Tapos yung UQH na pumunta sa pool. Eh diba, meron tayong pool dito sa gitna. Okay, this is your UQ or GoQ pool. And remember that it is a mobile enzyme. Okay? So, punta mo tayo kay complex 2. Okay? Remember that complex 1 only accepts NADH. So, paano nga si NADH? Di ba NADH is also a product of your Krebs cycle? Okay? Pero si complex 1, maarte kasi MMN. Maarte yan si flavinonucleotide. Gusto niya NADH yung kanyang marereactan. Okay? Hindi niya ina-accept si FADH. Okay? Eh, di ba, ano bang other name ni complex 2? Di ba succinate dehydrogenase? Succinate dehydrogenase yan. Anong meron siya? Di ba meron siyang fat? Meron siyang fat? Sir, pinapatawag po kami sa... Sige. Okay. So meron tayong fat yan. Okay. This fat accepts electrons. Okay. Pero, in the way of succinate and fumarate. Diba? Ano bang enzyme yun? Succinate of fumarate.
Ito yun, di ba? Complex 2 rin. Succinate dehydrogenase pa rin. Okay? So yung FAD na yan, kumbaga, hindi na kailangan mag-react ng FADH2. Kasi nga, it is also an enzyme in your TCA. E di ba ka nag-react na yung succinate, Chak 2 fumarate, FAD naging FADH2 na siya. So pwede na siya dumiretso dito. Nakakuha? Diba? So ganito yung mangyayari dyan. Meron siyang FAD, diba? FAD positive. Tapos dito complex 2, nangyayari dito sa loob, merong succinate to fumarate na mangyayari. Tama ba? Diba ganyan yung nangyayari dyan? Tapos meron, ano mangyayari kay FAD positive? Merong FADH2. Diba? So nandiyan yung FADH2. Pero pwede na naman, pwede na nandito, basta gets nyo na product siya ng Krebs cycle. Product pa rin siya ng Krebs cycle, pero gagamitin din naman talaga siya sa TCA. Okay, so ginawa ko na lang siyang ganyan. Okay? So, FADH2, meron na tayong FADH2. Pero, when this FADH2, nasa kanya na yung electrons ng FAD. Disregard, mamaya na ito sa NADH, kasi nandyan, meron siyang sariling electrons dyan. Pero may sariling electrons dito. Kumbaga, ito yung daanan ng FAD lang. Okay? Doon ay NAD. Okay? So, si complex 2, FADH, yung hydrides ni FAD, yung kina-accept ni complex 2. Pero sino yung mag-accept niyan? Your iron can also accept electrons. Your iron, di ba? Okay? So, meron tayong FE2. Okay? Ano ba? Laman. So, FE2, laman, nag-lock na ako. Pasensya na guys. Hindi. FE3. Okay? FE3. This, ano ba pag sinabi yung FE3? Di ba ferric? Okay? Ferric. This ferric will accept those electrons from FADH. Okay? It will accept. Then, magiging state niya ay magiging Fe2. Magiging ferrous na siya. Okay? Nakukuha? Okay? Remember, meron tayong mga coenzyme Q dito sa pool. Marami nang swimming na coenzyme Q dyan. Okay? Marami nang swimming na coenzyme Q dyan. So, meron tayong UQ dito. Mga ba? Okay? Isipin natin, itong electron transport chain, yung mga complexes na yan, or kahit sino mga miyembro dyan, ayaw nila ng electrons. Okay? Parang naglalaro sila ng alam yung pass the bomb sa Roblox. Okay, ganun. Nagpa-pass the bomb sila. Hot potato, ayaw nila ng bombang to. Kasi bomba nga yung electron. Okay, so sa Fe3, kinuha niyo yung FADH2. Yung na. Gusto ko na ipasa ito. Eh, meron tayong coenzyme Q. Kukunin niya ngayon. Pagkakuha niya, pinasa na ni ferrous yung electrons. So, ano mangyayari kay UQ? Magiging UQH2. Okay? Kasi itong ferrous na to, babalik lang din siya ulit sa Fe3. Gusto ready na rin ulit siya ba? Ay, by the FADH2, kapag binigay niya na, babalik siya saan? Sa FAD positive. Okay? So, yan na siya. Ito ba? Tapos meron din siyang FES center. So, gitna dito, yan, merong FES dyan. So, hindi nangyayari yan kapag walang FES. Okay? Hindi nangyayari itong ferric to ferrous or FADH to ferric, FADH to ferrous kapag wala tayong FES. Okay, nakukuha yun. But it also has, ay, wala pala. Diba complex 2, doesn't have a proton pump. Tama ba? Relation ko, walang proton pump sa complex 2. Okay, so every time that this happens, so FADH2, okay? At ADH2, pinas niya yung ano niya, electrons niya, may magre-release na, dito na lang ilalagay, maliit lang, proton, pero andyan na siya sa loob. Pero other sources na nabasa ko, bumabalik lang din siya sa loob dito. Bumabalik lang din siya sa matrix. Pero yung ibang nakikita ko, dito lang, sa loob lang ng enzyme. So let's just keep it that way. Basta alam natin, pinasa na yung electrons. So from here, nandito yung electrons, saan napunta? Ang pinaka-last na checkpoint. Di ba naka-hit coenzyme Q na? Ito si coenzyme Q, accept ng electron. Magaling na siya sa umpisa. Tapos nare-realize na, ay, pangit pala, bomba pala to. Diba? Nagpa-pass the bomb nga sila.
Nagpa-pass-to-back nga sila. So, si UQH2, di ba meron din ang UQH2 dito? So, of course, magta-travel yan dito. Okay, magta-travel yan. Magta-travel yan. Saan siya nagta-travel? Sa coenzyme Q pool. Tama? Nagta-travel siya sa coenzyme Q pool. So, ngayon, ang next checkpoint nila is complex 3. Kung baga si NADH, nag-react sa complex 1, pero i-skip niya na yung complex 2, di ba dumayo siya sa complex 3? Nakakuha? Si complex 2 naman, si FADH, diretso rin siya ng complex 3. Pero hindi i-skip niya yung complex 1. Nakakuha ba? Okay, nakuha niyo yung point ha. Okay. Dito may complex 3, kaya medyo malaki yung enzyme na yan, kasi maraming nagkakalak yan. Hatiin ko siya sa gitna. Hatiin ko sa gitna. Bakit ko siya natin sa gitna? Kasi, I want you to remember, I want you to take note, that this side is closer to the cytosolic phase. Okay, closer to the cytosolic phase. While this side is closer to the matrix. Okay? Kumbaga may contribution niyan. Ito may contribution yung matrix sa side na to. May contribution ng IMS or cytosolic phase dito sa side na to. Okay? And meron siyang proton pump, di ba? Pero malapit ang proton pump niya. Okay? Malapit ang proton pump niya. Dito na lang ilalagay. Dito. Okay? May proton pumps tayo dyan. May proton pump. Pero malupit, di ba? Astig. Ngayon, ang coenzyme Q natin na reduced form na galing sa complex 1 will go to your complex 3. Okay? Pupunta na siya dito ngayon. Papasok na siya dyan kay complex 3. So, nandito na siya. So, ngayon, maghanap siya. Ala, kala ko meron mag-a-accept ng electron dito kay complex 3. Meron naman talaga. Meron talaga, pero hinahanap niya muna. Okay? Eh, di ba dalawang electron ang meron dito? Tama ba? Dalawang electron. Okay? So, kung may dalawang electron yan, okay? Meron tayong, meron bang FES center nilagay ko? Meron, di ba? May FES center dyan. Meron dito ba dalagay ko sa gilid? This FES center, kanina nag-work siya properly na dalawang electrons ang nakukuha niya, di ba? Dalawang electrons ang gumagalaw. Pero, naalala niyo sa cytochrome C? This is a mobile enzyme. Diba? Pero from here, kasi tignan yung direction na, kaya ko nilagay yung complex 3 sa gitna. Kasi sunod ng complex 2, complex 3 din. Eh, inadrop ka ng coenzyme Q dito, ibig sabihin yung coenzyme Q, it cannot deliver it to the last enzyme. So we need another mobile enzyme. Tama ba? We need another mobile enzyme, si cytochrome C. So we need to pass the electrons, pass them on. Okay? Pero, sabi ni cytochrome C, isa lang ang pwede. Kung baga, imagine natin ito joyride yan. Diba sa joyride, isa lang ang pwedeng angkas. Okay, so joyride yan. Okay, isipin natin joyride yan. Okay. Tapos, syempre, bago ka mag-joyride, anong kailangan mo? Helmet. Diba? Syempre. So, meron tayong cytochrome C1. Okay? Pero anong point dyan? Okay? Si UQH2 or coenzyme Q reduced form will deliver one electron in the FES center and deliver it into your cytochrome C. So ngayon yung electron natin dito ay naka-helmet na. Pwede na siyang i-receive ng cytochrome C. Okay? Nakakuha? Pwede siya i-receive ng cytochrome C. Pero, since nabawasan siya ng electron, sabi niyo, Lumi, bumaba pa rin ako. Anong magiging form niya? Diba magiging UQ negative? Oh no! Meron pa! Ano ba yan? Ini-scam mo, complex B. Akala ko kukunin mo lahat ng electron ko. Hindi pa pala. Okay? So kailangan, meron pang isa. Sabi ni cytochrome B. Meron pang cytochrome B dito. O, huwag ka na umiyak. Bigay mo na sa akin yan. O, yun. Ngayon, binigay ni cytochrome, ay binigay ni coenzyme Q ang kanyang, tawag dito, electron. Ang remaining electron. So, meron tayong 1 electron binigay dito kay cytochrome B.
BL. L yan, L. Subscript L. Okay? So, ano mangyayari nito eh? UQ semikinome. Babalik siya ito? UQ. Ah, yes. Finally, makaswimming na ako. Ulit. Tatanggap na ulit ako ng electrons. So, babalik siya ngayon. Babalik siya sa pool. Okay? Babalik siya sa pool. Pero, nasa yung huling electron natin na kay cytochrome B, L, tsaka kay cytochrome C1. Tama? Pero yung cytochrome C1, sumakay na kay cytochrome C. Okay? Si Joyride yan, si Joyride. So, si cytochrome BH, ba't ko in-erase yan? Kasi nasa bandang gitna yan ng enzyme na to. Tapos si cytochrome BL, magta-transform into, mag-blood siya dyan, cytochrome BH. Okay, BH siya, BH. Ibig sabihin, nasa kanya na yung electron. Okay, magka-convert siya into cytochrome BH. Okay? Ngayon, since isang process to, di ba? Di ba bumalik itong yung to? Eh sabi niya, wala na akong train, wala na akong bomba. Pero gusto ko na mag-alam ulit. Di ba ang gulo niya? Ang gulo niya. Trinay niya sa complex. Ay, meron na parang F80 doon. May mga coenzyme yun na, so wala na electron doon. So saan yung next na may electrons? Diba? Hindi ko pa rin kasi nakay-site ako ng BH. Sabi niya, balik tayo siya dito sa site na to. Na malapit sa matrix. Bumalik siya dito. Diba? Ang gulo niya, bumalik siya dyan. Sabi niya, okay, akin na yung electrons ulit. Sabi ni cytochrome BH, ano ba? Ang gulo mo ah. Akala ko ayaw mo ng electrons. Hindi, gusto ko. Okay, binigay ngayon yung cytochrome BH. Okay? Binigay ngayon yung cytochrome B. So ngayon, ano magiging form niya? UQH2 ba? Hindi, UQ semikinone na. Bakit semikinone na? Tignan natin. Diba si fully reduced form na coenzyme yung nagpasa ng isang electron kay NES itong cytochrome C, tapos naging semikinone siya, nagpasa siya ng electron kay cytochrome BL, nag-transform into cytochrome BH. So that's why isang electron lang ang nabigay niya kay cytochrome. Kay coenzyme B. Okay, so that's why semikinone siya. Tapos ngayon nagreklamo siya, akala ko dalawa meron ka. Ano ba? Ewan ka, sabi niya nga cytochrome, di ba isa lang binigay mo sa akin? Tingin mo meron ka? Isang process pa lang. Diba? Isang process pa lang kasi. Kumbaga, kunyari ito nangyari sa pagkapanganak mo. Ito yung first na nangyari ng electron transport chain. Okay? Ito yung pinakaunang electron transport chain na nangyari. Okay? So, hanggang dyan muna siya. That's the first phase. That's the first phase. Eh, remember, meron pa tayo dito. Meron pa siyang UQH2. Okay? Since isa lang, pagdating dito, may kulang tayong electron. Meron pa tayong extra na coenzyme B. Meron siyang dalawang electron, di ba? Remember? So, pagpasok siya, same process. Same process. Di ko na talaga kasi magulo. Same process. UQH2 will go in your complex 3. Tapos, magbibigay ulit siya ng isa pang electron kay FES into cytochrome C. Nakikita niyo ba kung saan ako papunta? Tapos magiging semikinone ulit siya. Magbibigay ulit siya ng isang electron kay cytochrome B. Tapos meron na ulit ang cytochrome BH. This is the second phase, ha? So, UQ, bumalik na. So, meron na tayo ulit isang UQ dito. Okay? Pero, naalala, meron na ulit na isang extra na electron. So, si cytochrome BH, ito na yung second phase, ha? Second phase. Since meron na tayong isa pang electron, nagkaroon na tayo ng isa pang mag-isa pang process. Nagkaroon na tayo ng isang electron, naka-reserve siya. Ako na dito, ako ng kasi syempre, yung UQH doon, babalik siya ito UQ, di ba? So, magagano'n din ulit siya. Okay? So, ngayon, kukunin niya na yung panibagong nakuha yung cytochrome B na electron. Okay, the second phase. Tapos, ano naman nangyari? Magiging UQH2 na siya. Di ba? Na-reduce na siya. Pero, bago siya na-reduce na yan, naalala, di ba electron na naman binigay niya? Hindi pa naman totally hydrides. Di ba totally hydrides? Di ba mabubuo yung hydrides? So that's why mayroon tayong pump dyan sa gilid. Okay? Kasi ito, di ba? Tignan muna natin. Di ba may pump din yung sa taas? Si UQH2, si coenzyme Q, reduced form. Nung ginawa nila ito sa bandang taas, nag-release na siya ng proton.
nag-release na talaga siya ng proton. Okay, nag-release na siya ng proton dyan kasi complete naman yung hydride dyan di ba? Pero dito, binuo nila dito, nagbigay na siya ng dalawang electron, pero kulang ng proton. Di ba? So, papasok mo yung proton dyan para mabuo itong UQH2. Okay? So, yung UQH2 na yan, ano mangyayari? Babalik na ulit siya sa pool. Pag bumalik siya sa pool, di ba remember, meron ulit ang UQ na extra dito kasi pumasok nito. Yung UQ, ito na siya banda, dito na siya banda. So, itong bagong coenzyme Q reduced form natin, babalik siya sa pool, then, another complex 3. Babalik niya ulit yung electron para mabuo itong UQH2. Tapos another proton will release. Tapos pag nangyari ito, may ma-release na proton. Nakakuha? Diba? Ang ganda. Ang lupit. Complex ba? Yes! Ulitin natin. Ulitin natin. So, from complex 1 and complex 2, anong nabuo natin? Diba coenzyme Q reduced form? Parehas na coenzyme Q reduced form. Ang pinagkaiba ng complex 1 and complex 2, complex 1 accepts NADH. Complex 2 accepts FADH. Okay? So, summarize, meron na silang UQH2. Nung nakakagaroon na silang UQH2, pumunta sa pool. Diba? Saan sila susunod pupunta? Sa complex 3. Pagkapunta na sa complex 3, for the sake of uniformity, unahin natin yung NADH. Yung NADH na coenzyme Q, reduced form. Pumasok siya. Siya yung pinakaunang pumasok. Yung pagpapakanak mo, yung unang electron transport chain na naganap. Siya yung unang pumasok. Nagbigay siya ng isang electron kanino? Kay FES, kay cytochrome C, sumakay siya sa angkas. Okay? So meron tayong isang electron kay cytochrome C. Kailangan ng dalawa para magkaroon ng pangyayari sa complex 4, di ba? So bakit ito ba? Meron pa si isa pang coenzyme. So ito, balikan dito kay reduced form. UQH2 na lang babasahin ko. UQH2 nagbigay ng isang electron kay FES, naging semiquinone. Nung naging semiquinone siya, nagbigay ulit siya ng isang electron kay cytochrome B. Tapos naging cytochrome B siya. So si semiquinone, after niya magbigay, naging ubiquinone. Diba? Nung naging ubiquinone na siya, bumalik siya sa cytochrome pool. Pero nung nasa cytochrome, nasa coenzyme pool na siya, nag-decide siya na bumalik siya sa complex 3 kasi meron pang extra electron. Bumalik siya ngayon sa other side. Sa may matrix side. Okay? Sa may matrix side. Bumalik siya sa loob. In the form of ubiquinone pa rin. Tapos kinuha niya yung electron na binigay niya rin kay cytochrome BH. Di ba? Pagkakuha niya ng electron, bumalik lang din siya sa form niya na semiquinone. So may stock muna siya dyan. Hanggat wala pang mangyayari isa pang coenzyme Q reduced form na papasok. Diba? Since dalawa rin yung electron dito, dalawa yung electron dyan, isa lang yung magkukuha. Pagkapasok ng isang electron to, syempre, isang electron na yan. Ibig sabihin, meron na tayong dalawang electron, diba? Isang electron na makakasakay. Okay? Ibig sabihin, dalawang cytochrome C na. Okay? So, second cycle, isang electron, ibig sabihin, isa pang extra, same goes. Yung nasa cytochrome BH, ibibigay niya. Gagawin ko na lang ganitong linya. Ito yung second phase. Binigay niya yung extra electron kay naunang semiquinone. Tapos nung binigay niya yung electron kay unang semiquinone, bago siya maging fully reduced ubiquinone or coenzyme UQH2, kailangan na pumasok muna ang proton. Nung pumasok yung proton na yan, nabuo na yung coenzyme Q reduced form, yung UQH2. So in order for that enzyme to pump that proton na pumasok, yung UQH2 na to, syempre bumalik sa pool and then do another cycle para ma-release yung proton. Okay? So remember, in each process daw, nakaka-release ng dalawang proton. Okay? In each process daw, nakaka-release ng dalawang proton. Sabihin nyo, ilang beses nangyari yung nasa taas na side? Dalawa. Diba? Kasi ito, yung UQH2, bumalik dito para ma-release yung proton na pumasok. Okay? Ibig sabihin, may dalawang proton na pumasok. Diba? Isang process lang siya eh. Diba? Yung pinakaunang cycle natin, wala siyang problema. Nag-release siya agad ng electron. So meron na, nag-release ng proton, ilan? Dalawa. Tama? Pero, nung nag-generate ulit tayo ng UQH2 from the protons inside the matrix,
In order for them to release this proton into your IMS, babalik sa cytochrome pool and then do another cycle. Kung another cycle yun, then ilan ng proton ang lumabas? 4. Okay? Nakukuha? Okay. Complex 3 enzyme. Now, that's your complex 3 enzyme. Balik tayo kay ANTAS. Si cytochrome C. Okay, so complex cytochrome C, this enzyme is a mobile enzyme that carries the electrons. Okay? Kaya pa guys? Kaya pa. Kakayanin. Okay. Tapos maglalagay tayo ng parking. Okay? Siyempre ang kasi yan. Kailangan nyo ng parking, di ba? Okay. Yan. Ang ganda. Okay. Isa ito si hatid niya sa MOA. Yung mga electrons. Okay? Hatid niya na. Ayaw niya ng bomba kasi, di ba? Kung hatid niya yung bomba kay complex 4. Pag hatid niya, nandito na siya. Nakakabit tayo niyan. Nandiyan na yung cytochrome C nyo. Okay? Nandiyan na yung cytochrome C nyo. Ano yung present sa cytochrome, ay sa complex 4, di ba? Diyan natin nakikita yung oxidation. Merong copper, merong heme. Kung merong heme, merong iron. Di ba? Okay? So kung merong iron, meron din tayong FeS center, syempre. So yung cytochrome C, bababa na ngayon. Bababa na ngayon yung electron. Okay? Bumaba na sa motor. Okay? Kung bumaba na sa pumasok na yung electron dito, okay? That's the electron. A copper also accepts electrons. This copper will accept this electron. Kung in-accept na ni copper A, ang electron, i-deliver na ngayon kay heme. Dalawang klase ng heme ang meron dito. Heme A. Okay? Heme A. Pero bago siya makadating kay heme A, meron tayong FeS center. So, kung baga kinuha ni copper, tinan nyo ha, walang transformation na naganap. Kinuha lang ni copper yung electron. Di ba napapansin nyo? Copper delivers electric charge. Di ba? Nakukuha? Ba kinuha niya lang, kinirin niya lang. Kinuha niya lang, dumaan siya sa FeS, sa iron, tapos, dinala niya kay heme A. Tapos si heme A, yes, finally, meron na akong electrons. Dito na magkakaroon ng conversion. Okay. Mag-e-evolve na siya into heme A3. Okay? So once na-accept na siya ng electron, nandito na yung electron banda, nag-evolve siya into heme A3. Okay? Tapos meron tayong copper B dito banda sa baba. This copper B, siya ang sisira ng pangarap ng heme A3. Okay? Ano siya eh? This is a copper B, manipulative, ano yan? Ano yan? Akin na nga yan, di bagay sa'yo. O gano'n, di ba? Kasama, manipulative daw. Akin na electron mo, wala namang kwenta sa'yo yan. Okay, so binigay na yung A3 yung electron niya kay copper B. So this copper B carries the electrons na. So anong nangyari kay heme A3, babalik lang din siya sa heme A. Okay? So yan nangyari. So nandito na. Ito na yung final stage ng electron natin. Nasaan yung ATP? Wala. Wala pa rin tayo nagpo-produce na ATP. Diba? Lupit. Complex talaga. Anyways. So, nandito na electron sa ating copper, diba? Sigurang ko siya. Ano pa sabi ko nung kanina sa sulat? Nandiyan na namin nakikita yung oxidative. Sorry. Wala namang ano, diba? Wala namang oxygen. Walang oxygen dyan. Pero nandiyan nangyayari yung oxidation. Oxidative. Phosphorylation. Kasi in our matrix, maraming proton dito. Tapos, para gumana yung Krebs cycle nyo, kailangan ng oxygen. Diba? Eh kung kailangan ng oxygen, diba nag-release din tayo ng carbon dioxide? Sa kaka-release nyo ng carbon dioxide, meron tayong 1/2 oxygen.
sa loob. Meron tayong 1/2 oxygen molecule or atom in your matrix. Tapos, kukuha ngayon siya ng, may tropa siya, 2 proton. Siya 2 proton. Kalahati lang siya. Hindi sila pwede mag-bind kung kalahati lang si oxygen. So, para mabuo yung oxygen molecule, ay oxygen atom, kailangan niya ng electric charge or electron. Nakanina yung huling electron charge? Ay copper B, di ba? So ngayon, itong dalawang to, ihahatid. Ihahatid yung proton. Si 1/2 oxygen kay copper. Ay wait, yung process na to, meron proton pump, ha? Meron proton pump. So nag-release din ng proton. Okay. So, kukunin na yun nila, copper B. Atin na yung electrons nyo para mabuo ng voltage 5. Okay. So, sa tingin nyo ano mabubuo? ATP ba? 2 proton, kalahating oxygen. Kumuha ng electron. 2 proton, kalahating oxygen. Kumuha ng electron. 2 proton, kumuha ng electron yung oxygen para maging H2O. Diba? Kung nasan ko rin yung ATP, wala. Diba? Pero yan yung oxidation na tinutukoy nila. Yan yung oxidation. Pero, diba, all throughout the process, ang dami natin nilabas ng protons. Pero, nung lumabas yung proton na, nakagawa sila ng H2O. Nagkaroon ng movement with oxygen. Diba? Kasi ito, pagkakuha niya, all throughout this process, meron din nagpapump ng proton. Okay? So, yan na. That's the first part of your electron transport chain. Yes, you have 3 parts. Naalala nyo, diba? 5 ang enzymes. Pero, mamaya natin pag-uusapan yan. Mamukha siyang grainer. Kung ano nung blender, yung mga pang itlog. Di ba? Pero kung yan. Balik tayo dito. Di ba sabi ko, ano yung pinakit ko sa gilid lang ng brain yung di ba? Anong pinagkaiba ng transition phase tsaka ng transition phase na NADH sa glycolysis? This transition phase can also undergo yung normal na nandito, di ba? Pero ito hindi. Kailangan niya pumasok. Gagawa siya ng paraan para makapasok dyan. Paano kaya makakapasok yun? Gagawa ako ng 2 gate. Gagawa ako ng 2 gate. So, meron tayong 2 gate, pero exclusive lang yan for someone. Naalala, tingin nyo ba, nung Krebs cycle, meron tayong isang substrate na nakakalabas ng mitochondria? Yes. Oh, sino yun? Mali. Pero, hindi lalabas yung mali na yan. Bakit di siya lalabas? Kailan lang ba nangyari? Di ba, gluconeogenesis? Oh, let's take a look muna. Paano siya lumalabas, di ba? Pyruvate, magko-convert into oxaloacetate diretso, di ba? Oxaloacetate. Tapos, anong mangyayari doon? Since NAD to NADH na pagmalik to OAA, anong mangyayari pag OAA to malik? NADH to NAD. Di ba? Meron na siyang NAD na present. So, pag lumabas siya dyan, bawal na i-denote ni NADH, magiging doble yung NAD doon. Nakuha niyo yung point?
Diba? So ano yung kailangan lumabas? OAA. Kapag sa gluconeogenesis, pag lumabas si malic, ulit, pyruvate naging OAA. Nag-convert into malic. OAA contains NADH already. In order for OAA to convert into malic, NADH will be converted to NAD positive. So this malic contains your NAD positive na. Okay? So kahit na lumabas siya dyan, this NADH cannot deload its hydrides. Kasi meron ng NAD. Okay? It cannot process. Okay? Unlike kapag malic to OAA, kasi pag malic to OAA, OAA accepts the hydrides of malic. Di ba? Ay, ito accepts hydrides. So OAA, kailangan natin siya dito. Kahit nasabihin natin yung malic, nagiging oxaloacetic naman siya pagdating sa cytoplasm. Tama? Kulang. We need something. Okay? Kailangan na. Meron tayong sino ba ang gusto ko? Mental block na ako. Ito na, pwede tayo. Bawal mo mental block. Familiar ba itong dalawang to sa inyo? Nasaan sila nakalagay sa mitochondria? Sa matrix. Kasi, ano sila? Intermediate sila nino? Yung TCA, nucleic cycle, di ba? Bida itong dalawang to. Okay. These two are originated from amino acids. Okay? Alpha-ketoglutarate at OAA. Okay? Hindi natin magjowa yan dalawa yan. Okay? Magjowa yan silang dalawa. Okay? Magjowa yan kasi nagkaroon sila ng away. Nag-react sila sa isa't isa. Nag-react sila sa isa't isa. Tapos merong enzyme na nagkakalay dyan, merong suhol. May suhol. Ano ba tawag dyan? Yung ano lang ano? Sulsol. Okay? Ang enzyme na nandyan ay si aspartate amino transferase. Remember, this is the second part. Second part focuses on how the NADH from outside goes back inside the goes back in your mitochondrial matrix. Okay, so magjowa ako sa alpha-ketoglutarate and OAA. So, oxaloacetate. Nag-react sila sa isa't isa. Ito yung happy form nila nung magjowa pa sila. Tapos, si alpha-ketoglutarate ng OAA nag-react to each other. Nung naghiwalay sila, si alpha-ketoglutarate na-converted to glutamate. Okay? Glutamate. While OAA converted into aspartate. Okay? Bumalik sila sa pagiging single. Okay? Hiwalay sila ng divorce. Okay? Ngayon, itong gate na to is exclusive for glutamate. Okay, this gate is exclusive for glutamate and this one is exclusive for aspartate. Okay, so lagay natin dito. Lagay natin dito. Gluta na lang. Gluta. And then aspa. Okay? Bakit? Sila, naghiwalay sila. Sinulusol sila ng aspartate amino transferase. Okay? Sabihin natin yung best friend ko ng babae. Ang babae natin si aspartate. Sabi ng best friend nyo, ay, walay mo yan. Ayan, nagchikit yan. Kahit hindi naman. Diba? So, ayan, naghiwalay. Okay? Ngayon, si glutamate, ayaw na, papakaano na lang ako, maghahanap ako ng ibang babae sa labas. Maghahanap ka ng ibang babae sa labas. Eh, di naman siya ng mitochondria. O, diba? Naman siya ng mitochondria ngayon. Ba itong mga example ko? Ito na natin lang. Ano ba siya? Naghanap ngayon siya ng kaya ba? Okay. Glutamate. Dito na siya sa cytoplasm na nga. Dito sa cytoplasm. Sabi niya, nag-relapse siya. Ano ba yan? Wala akong mga anak na babae na tulad niya.
Ngayon naman, sabi ni aspartate aminotransferase kay aspartate, mag-explore ka rin. Labas ka rin ng mitochondria. Maghanap tayo ng lalaki. Si aspartate ngayon lumabas ulit. Pumunta sila sa Rizal Park, kunyari, sa Luneta. Eh, nasakto ang Luneta rin pinuntahan ni glutamate. Nakita nila yung isa't isa. Diba? Yung drama yan. Sabi nito, ba't nandito ka? Sabi na, ba't nandito ka rin? Yan. Eh, naghahanap ako ng ano eh. Naghahanap ako ma-receive yung something eh. Naghahanap ako ng, pero wala akong mahanap na katulad mo. Diba? Yan yung nangyayari. So, glutamate and aspartate. Naalala yung dati na lang form? Eh, di ba kailangan natin nilabas si OAA? So, ngayon, kasama niya yung ano, kasama niya yung best friend niya ulit sa aspartate aminotransferase. Aspartate aminotransferase, na-realize niya, hindi pala cheater talaga si glutamate. So, pumayag ulit siya. Sige, catalyze na natin yung process niyo. Okay. Ayun na. Hala. Nag-react na. Si aspartate magiging OAA. Balik na sa taken form nila. Glutamate will become alpha-ketoglutarate. Yan. So since meron na tayong OAA sa cytoplasm, nag-comeback na yung dalawang maggawa natin. Okay, nag-comeback na sila. So meron tayong OAA, ibig sabihin, fresh OAA yan, pwede na mag-charge or pwede na mag-deload yung NADH. Okay? So ngayon, hala, ang yung relationship nila, masaya na ulit si glutamate, naging alpha-ketoglutarate siya. Pero, yung pumunta sila sa Luneta, di ba sabi na aspartate aminotransferase, paghanap ka ng lalaki, hindi na wala sa mindset ng babae, di ba mga babae talaga? So ngayon, nakita niya ang poging NADH. Wala. Ganda na eh. Okay, balik. Subay-balik na natin ang love story. Nakita nga yun, naglakad ng NADH. Nandito na yung NADH natin. Nandito na yung NADH. Sabi niya, wow, Vince, ang ganda mo ah. Pero torpe siya. Torpe siya nung una. Si NADH may kaibigan din niya, may best friend din siya. Enzyme din. Di ba? Ngayon, para maging kabit form siya. Okay. So ngayon, si NADH, nagdalo siya. Nag-deload na siya ng hydrides niya. Diba? So kapag nag-deload siya ng hydrides niya, magiging NAD positive. Okay? Oh. Ngayon sa alpha-ketoglutarate, hindi wala siyang kaalam-alam. Yung jowa niya, sinusulot na. Tapos ngayon, ano magiging ano dito? Magiging money. Diba? So, sino yung best friend ni NADH? Si Mali dehydrogenase. Diba? So, OAA became Mali by using the NADH from the cytoplasm with the help of the enzyme NADH. Wala. Ngayon, malungkot na si alpha-ketoglutarate. Okay? Kasi, si Mali, mauuna na siya doon. Bakit siya mauuna? Saan siya dadaan? Sa aspartate gate pa rin. Okay? Saan siya dadaan sa aspartate gate pa rin? Okay? Paglabas niya, ay pagpasok niya, siyempre, magiging, nandito siya, di ba? Mali. Si Malik, dala-dala niya yung NAD positive. Tama ba? Dala-dala niya yung NAD. So, syempre, pagbalik niya, naghiwalay na ulit sila ng bago niyang boyfriend. Si NADH, di ba? So, nung naghiwalay sila, meron tayo si MDH dito. Si Malik,
will convert back to OAA. Diba? Bakit na-convert back into OAA? Kasi nga, dineload nyo na yung magiging magkakaroon ng NAD positive into NADH. And pumasok na ba yung NADH from cytoplasm inside the matrix with the use of Mali? Diba? So kung na-deload na yung NAD, naging NADH na, babalik na siya into OAA with the help of same enzyme, NBH. Nakikita? Eh, di ba naalala niyo malungkot nating comrade? Babalik na ako ng mitochondria, wala akong future dito sa labas. Pagbalik niya, ano mangyayari? Same cycle, di ba? Oh, ba't nandito ka na naman? Iniwan ka ng ganun boyfriend mong bago? Oo eh. Sige, tayo na lang ulit. Oh. Diba? At yun na sila ulit. Nakakuha niyo ba yung cycle? Nakakuha niya yung cycle. Bumalik siya. So same thing, mag-aaway ulit sila. Para kunin yung panibagong NADH ng glycolysis. Diba? Aspartate, alpha-ketoglutarate and OAA will react. Alpha-ketoglutarate will be converted to glutamate, OAA will be converted to aspartate with the help of your aspartate aminotransferase. Okay? Lalabas yung glutamate sa cytoplasm. Lalabas yung aspartate sa cytoplasm. They met each other. Nag-react ang aspartate and glutamate into each other to convert their original form from mitochondria matrix. And OAA is a substrate that is able to accept electrons as well. So nag-deload yung NADH ng hydrides na converted to NAD positive, then OAA converted into malate with the help of the MDH. And malate can also come back inside these mitochondria. Diba? So pumasok siya, pagkapasok ni malate, i-convert na ulit siya ng malate dehydrogenase to convert NAD positive into NADH. Tapos kung na-convert na si malate, magiging OAA na siya ulit. Tapos babalik si alpha-ketoglutamate sa mitochondria matrix. Diba ang lupit? Ang ganda ng love story. Diba? Kahit katawa natin may love story. Pero ang tawag din, may pangalan yan. Makita na lang dito. Ang pangalan ng buong shuttle na yan ay si parang shuttle, di ba? Mali, as, par, T, shuttle. Astig. Di ba ang lupit? Ang ganda ng katawan. Ay, ang ganda ng process ng katawan. Okay? Ay ba? Ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng, gumagawa talaga sila ng paraan. Gumagawa ng paraan yung ating, human body. Ayan, pagkawa ng aking mga sinasabi. Pagod na. Okay, so that's the second part. Pero hindi pa tapos yung second part. Kasi, yan yung maling aspartate shuttle. Eh, paano kung wala kang enzyme ng aspartate aminotransferase? Diba? Kung wala kang aspartate aminotransferase, then you cannot react alpha-ketoglutarate at OAA. Wala kang nangyayari dyan yung shuttle. Okay? Meron pa tayong isang alternative pathway. Ilagay na lang natin siya dito. Meron dito parang, lagay dito FLA4. Flavoprotein 4. Ganyan siya. Flavoprotein 4 yan. Hindi ko siya masyadong siniseryoso kasi parang, naman siya, parang insignificant naman siya. Pero another way siya ng NADH na mapumasok siya sa mitochondria matrix. Ganyan yan, nakaganyan yan siya. Okay? Naalala niyo siya, no? Ito, nagdadaloy kong ganito. Kilala niyo yan? Saan yan? Sa glycolysis yan, di ba? Yes. Tama ba? So ngayon, di ba in the normal glycolysis, DAP will be converted into GAP para magiging dalawa yung GAP natin para magkaroon tayo ng product na dalawang pyruvate. Eh pero, this DAP or dihydroxy acetone phosphate can accept NADH, can accept hydrides. So, isa siya sa another way na nasa loob siya ng cytoplasm, di ba? Tama?
So, isa siya sa mga substrate na pwede i-load ng NADH. So, kunyari, nag-react na yung NADH kay DAP, magko-convert into NAD positive. So, anong magiging form niyan? Okay? Kilala nyo rin to. Magiging G3E. Magiging glycerol 3-phosphate siya. Diba? Magiging glycerol 3-phosphate siya. Pero ano mangyayari? Isang pyruvate lang ang magagawa ng glycolysis niyo. Diba? So, hindi siya masyadong maganda. Okay? Kaya hindi siya masyadong ginagawa ng katawan. Kaya ito yung ano niya. Ito pinipili niya maaaring aspartate siya. Tapos meron pang mga nangyayari dito sa kalooban niyan. Okay? Meron pang nangyayari sa kalooban niyan na hindi maganda. Okay? Yun. Ang gagawin niya, kung G3P, mag-react lang siya dito. Babalik na din siya ng DAP. Okay? So, meron mangyayaring NAD to NADH dito. NADH. Tapos, i-deliver niya, diretso sa complex 1. Nakakuha? Diba? Lupit, no? Pero mas lupit yung love story ng Marit aspartate siya. Doon kasi panandalian lang eh. Tapos, meron pang something na nangyayari dyan. Sorry na nalimutan ko kasi. Pero, basta meron na nangyayari dyan. I think yung ano. Okay. Meron siyang mga proton pump dito, kabaliktaran. Kabaliktaran. May pump dito, may pump dito. Pero kabaliktaran. Kapag nangyayari dito, nagkaroon ng process, may proton na papasok. So may pumasok ko ng NADH, meron din pumasok na proton. Unlike dito sa mga EPC enzymes natin, hindi nilalabas na yung proton sa IMS, di ba? So mas ano siya? Mas recommendable itong shuttle na to. Okay, so that's the second part. Now, for the third part, the finale. Now let me introduce you to the blender or to the Gatling gun. This is your complex 5. Okay? This is your complex 5. Or, hindi nakakilala siya sa pangalan. ATP synthase. Familiar na? Pag sinabing synthase, diba? It is an enzyme that's something that fused together. Saan kayo naka-encounter ng synthase? Diba dito banda? Citrate synthase. Para makabuo ng citrate. May pinagdidikit siya ng dalawa para mabuo yung citrate. So ito naman, ATP synthase. So magdidikit siya ng dalawa para mabuo si ATP. Diba nagkasa natin kung paano magkaroon ng enzyme? Okay, so we have your ATP synthase. Pero, di ba nung natapos natin yung process na to, magiging ganito na yung itsura ng ganito na magiging state. High proton concentration na yung IMS, while low proton concentration na yung matrix. Makuha? Okay. So, marami na tayong proton dito. Compare sa loob. Kaya sobrang dami ng proton dyan. Bakit ba sobrang dami proton dyan? Bakit tingin niyo? Bakit sobrang dami proton dyan? Diba? Eh kasi, ang daming NADH. Ilan bang NADH yung nagawa ng website? 6. Dalawa sa transition phase. Tapos meron pang dalawang pumasok through this love story. 10 na yun. Diba? So, kaya marami ng proton dyan, mas konti na yun nandito. Okay? So, marami proton. So, ang sinipin na itong mga proton na ito, bakit nilalabas sa IMS? Okay? Bakit siya nilalabas sa IMS? Kasi yung entrance ng enzyme na ito, inaatutok sa IMS. Okay, ito yung entrance niya. This is the rotor. Okay? Scientists, dinivide na sa 2 processes ito. Ay 2 parts. This is the F0, this is your F1. Okay? In the F0 part, dyan yung nagkakaroon ng potential energy. While F1, dito na nagkaroon ng ATP synthesis. Okay, so may F1 na yung F1 na yung ATP synthesis. Pero ano yun, sa libro kasi, kapag binasa nyo, ang mga ano dyan, ito kasi alpha, beta, epsilon, alpha, beta, delta, gano'n lang naman. Pero let's get straight to the point. Okay? Hindi ko na kailangan isa-isa yung mga parts na yan. Yung ATP synthase, yung entrance ng rotor niya, ang entrance ng pump o yung rotor, nakaharap sa IMS. Nakaharap sa IMS.
Bakit ba? Ano bang correlation niyan sa proton? Kasi itong ATP synthase, nag-accept, favorite niya yung proton. Okay? Gusto niya yung proton. Kaya lumalabas yung mga proton dito sa IMS. Kasi this is the only way. Okay? Meron tayo dito sa loob ng tube na to. Meron sa tube sa baba, diba? This is your, parang, sinong protein yun? Merong arginine. Ano siya? Merong arginine sa loob niyan. Okay? Di ba kapag sa katawan natin, kapag gumalaw ka, required yung energy. Di ba? Required yung energy. Pero I think sa anak ninyo, na-discuss nyo na yung kinetic energy. Yes. Potential energy. Potential energy is what? Stored energy. Stored energy. Yung stored energy, di ba? So yun yung mas, tatingin ko yun yung energy na magaganap dito. Feeling ko lang. Bakit kaya? Di ba? Kasi si arginine, passive transport ito. Itong tube na to, passive transport ang tawag. Bakit passive transport? Okay? Kasi favorite nito yung yung proton. Dito, ang proton naman dito ay papasok dito sa arginine. Ay sa tube na yan. Pero, paano siya magta-travel? Paano magkakaroon ng transport? Eh, kailangan natin ng energy pa for transport, di ba? Itong arginine na to, para siyang something na kung saan naman gumagalaw, pag nag-react into something. So, passive transport talaga. So, tingnan natin. Kunyari, ito yung ano. Kunyari, ito yung proton. Ako si arginine. Originally, nakaharap talaga ako doon. Isa akong statua. Okay, isa akong statua. Pag may pumasok na proton, hindi ako makaharap. Diba? So, si arginine, originally, nakaharap siya dito. Tapos kapag may pumasok na proton, land yung proton sa kanya, aharap na siya sa ganun. Tapos pagkaharap niya, magda-dislodge na yung proton pabalik, tapos babalik siya sa original state niya. Okay? Nakakuha niyo ba yung point ko? So, every time na gagayan siya, ikita niyo yung rotor. Every time na gagayan siya, iikot din yung rotor. Okay? Iikot yung rotor. Every time na may papasok na proton, kunyari isang proton ang pumasok sa tube na to, sa may arginine. Yung arginine na yan, nakaganyan. Pagka-receive niya ng proton, ibigay niya. Pagkabigay niya, babalik sa original state niya. So, anong po energy ginawa niya? Bigay siya ng potential energy kay rotor. Okay? Gumalaw yung rotor using the potential energy from your arginine. So, pagiging ganun-ganun niya. Di ba? Pag-ganun-ganun niya. So, every time na gumagayan siya, umiikot na umiikot yung rotor. So, every time na umiikot yung rotor, ibig sabihin, gagalaw din ito. Diba? Gagalaw ito. Pag gumalaw ito, zoom in natin yung isang bar. Sa isang bar na yan, sa mga bandang dulo nila, mayroong parang hello. Hello, ganyan, hello. Tapos, sa kabilang dulo, ay phosphate. Mayroong inorganic phosphate sa kabilang dulo. Tapos merong, anong kaya nasa kaliwa? ADP. Diba? Tapos, parang merong gear talaga dyan, merong gear. So, balik tayo. Proton will enter this tube, arginine will react, it will give potential energy to the rotor, rotor will turn, pag nag-turn yung rotor, mag-turn dito. Pag nag-turn yan, isang turn, fused. Pag na-fused, ADP plus phosphate will become your ADP. Okay? One proton, one turn. Nakakuha? Astig, di ba? Ang ganda talaga. Ang ganda ng process. Okay? Diba? So, one turn. So, anong nangyari? Bakit sinigify ko siyang bar? Kasi para siyang revolver. Alam niyo revolver? Pag revolver, diba mawawalan ng bala, tapos ikot. Ikot. Ganyan siya. Meron siya ng ADP phosphate sa ends. So, every time, diba, kapag nag-use tayo ng energy, kunyari nag-use ng energy yung, sa glycolysis, diba nakagawa tayo ng ADP? Dito na pupunta yung ADP. Kaya kapag high ADP ka, marami na, mayroon kang queue ng ADP dito, kasi dito sila pupunta. So kapag nag-detect ng katawan mo na mayroon kang mataas na ADP,
Pag mataas yung ADP mo, yung adenosine diphosphate mo, then all metabolic processes will activate. Nakuha? Diba? Kasi kulang ka nga sa ATP. Lahat ng ADP mag-accumulate dito, pipila sila sa ATP synthase. Kasi si ATP synthase ang kayang magdikit sa inorganic phosphate. So that is your oxidative phosphorylation. Diba? Oxidative phosphorylation, making ATP using the oxygen. Anong pinagkaiba sa substrate phosphorylation? Okay? Substrate phosphorylation, for example, succinyl-CoA to succinate. Di ba merong GDP dito? Yes. Merong inorganic phosphate na kailangan sa process na to, di ba? Yes. Eh, kailangan yung inorganic phosphate, pero may epal na GDP. Kinuha niya yung GDP. Pero may isa pang mas epal. Si ADP. Kinuha niya yung phosphate na nakuha ni GDP para maging ATP. So, saan nanggaling na nag-originate yun? Sa substrate. So, that substrate phosphorylation. Dito ba, meron ba tayong substrate dito? Wala, enzyme lang. Na inactivate by using the oxygen that is accumulated inside your mitochondrial matrix to form water. While they form water, protons released in the IMS gives potential energy to the ATP synthase to produce ATP. That's your oxidative phosphorylation. Nakukuha? Okay. So this is your oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Okay. Oxidative phosphorylation. So ano yung buong theory na to, buong pangalan mo? Okay? Yung buong phenomenon na nagaganap dito, ang tawag doon ay chemiosmosis. Okay? Ang buong phenomenon dito, kaya ko siya nilagay sa finale, kasi may sarili siyang explanation. Nakuha, di ba? May sarili siyang explanation eh. So tawag doon ay chemiosmosis. And it is also a part of your TCA. Okay? But, di ba? Ang ganda. Pero, lagay natin dito. Lagay natin dyan. Magtatali tayo. Ilagay na lang natin dito yung total sa gilid. Meron tayong 10. Tapos meron tayong 2. In 1 glucose, tama? Pero ano yung tatali ko dito? Ito ba natali na ganyan lang? 1, 2, 3. Okay. Lagay ko na dito yung title. Proton pump. Remember, 1 proton is equals to 1 ATP. Diba? 1 proton is equals to 8. Pero, it doesn't matter na kung ilan yung proton na nilabas ng isang process. Pero let's just think like this. Sa NADH, balik tayo sa umpisa. Saan pumasok yung NADH sa unang enzyme? Anong enzyme ito? Complex 1. May proton pump ba? Yung NADH, nakapag-release ba siya ng isang proton? Yes. Once. Saan dumiretso? Naging coenzyme Q. Reduce form muna. Saan siya pumunta? Yung hydrides ng NADH, pumunta ba siya sa complex 3? Yes, pumunta siya sa complex 3. Nag-release ba siya ng proton? Yes. Okay. After yung complex 3, sumakay siya ng cytochrome C, pumunta ng complex 4. May pump ba? Yes, nag-release siya ng proton. 3 times siya nag-pump ng proton. Yung hydrides from the NADH, tama? Now let's check FADH. FADH, saan nag-react? Sa complex 2. Does this have a pump? None. Kinuha siya ng ubiquinon, pumunta sa complex 3. Tama ba na dito yung pinakaunang pump ng hydrides dito yung pinakaunang pump ng proton from the hydrides of the FADH? Yes. So meron na tayong pinakaunang pump ni FADH. So, sumakay na ulit kayo sa cytochrome C. Pumunta sa complex 4. Meron pang pump dito. FADH. Pump a proton. Ilang beses? 2. So, what do you think is the correlation?
NADH, 1 NADH, pump, not exactly 3 protons, pero pump protons 3 times. Okay? Pump proton 3 times. So 1 NADH is equal to 3 ATP. While FADH is equal to 2 ATP. Nakuha? Diba? Ang lupit. Okay. Pero kasi itong mga 2 proton, 4 proton, 2 protons doon, para lang maging high concentration yung protons dito sa sa IMS. Pero yung ibang explanation ng libro, okay, ibang explanation ng libro is meron pa silang computation dyan. Meron pa silang ibang computation. Tapos yung exact na amount is for NADH is equal to 2.7 ATP. Diba? 2.7 ATP lang. FADH is 1.7 ATP. Kasi may computation pa. Ginamit nila yung mga computation yan. 2 proton, 4 proton, 2 protons. Okay? Dahil dapat isang proton daw na to, ipagkaikot, kailangan pa ng isa pa, mga ganyan. Okay? Pero same goes, gawin na lang natin simple. 3 beses nag-pump ng proton kapag NADH galing ng hydride. Nakakuha? Bakit ba tatlong beses siya nag-pump? Bakit 3 beses nag-pump? Yung dumaan siya ng complex 1. Dumaan siya ng complex 3. Dumaan siya ng complex 4. Nakatatlong pump siya ng proton. While our FADH, dumaan siya sa pinakaunang complex na walang proton pump. Pero dumaan siya sa complex 3, nag-pump. Dumaan sa complex 4, nag-pump. 2 beses siya nag-pump ng protons. So, it is equivalent to 2 ATP. Okay? Malinaw? Now, that's your electron transport. Tapos na ang electron transport. Diba? Eto, may malupit pa akong i-share. Dito banda, dahil ko na siya dito. Illegal na to. Illegal, kapag hindi ko na tinuturo ko eh. Pero lang for the sake of your awareness, kasi nga, into fitness naman ako, diba? Okay. Illegal to. Bawal gamitin to. It is also used in some sort of poisons. Hinahalo siya sa mga poison. Ang ginagawa ng ano na to, ng drug na to, eh parang maglalagay siya ng ganyan. Ay, baliktad. Dito na ako. But outer membrane to. Ba outer membrane to, dito yung inner membrane natin. So para siyang naglagay ng panibagong ATP synthase. Diba? Yung drug na yan, naglagay siya ng panibagong ATP synthase. Pero walang rotor, walang kahit anong anything. Diba? Pero ano yan? Nakakadaan yung mga protons. Nakakadaan yung mga protons dyan. Balik tayo doon. Diba? Bakit pa nagkakaroon ng electron transport chain? Kapag increase yung concentration ng proton sa matrix. So bakit siya bawal? Kasi dadaan lang yung dadaan lang yung protons without actually making anything. Sinisignal niya lang yung katawan mo to metabolize. So tataas yung metabolism mo ngayon. Nakawala kang energy na nakukuha. So bakit siya delikado? Yun nga, kasi wala kang energy na nakukuha. Tapos tuloy-tuloy lang yung mga metabolic processes mo. Yung mga metabolic process na yun. Unang-una, glycolysis, gluconeogenesis, glycogenolysis, mauubos na lahat ng metabolic process mo. Kasi nga, sinisignal ng mitochondria mo, wala ba rin ang dami mong protons. So, kailangan mo undergo ng electron transport chain. Okay? So, this drug is called, ganun kinakahintay nyo. Si 2,4-DNP na lang. Hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Kahit naman bilhin nyo, hindi nyo mabibili yan at least kailangan kayo. Pag-nurse na. Siyempre. Pero huwag na lang subukan. Ginagamit siya sa mga poison. Kapag high concentration yung DNP, imagine na, lahat ng mitochondria mo merong uncoupling. Uncoupling ang tawag kasi dyan. Imagine kapag lahat ng mitochondria nyo may ganyan. Tapos puro high, lahat ng mitochondria nyo ngayon, high concentration yung matrix.
eh di, patuloy ka nagpa-fat burn. Di ba? Yung mga unang panahon, mga hindi pa kayo pinapanganak, ito yung laman ng mga fat burning supplements. Mas na-realize na bawal kasi siya. Okay? Kasi nga, hindi naman natatanggal yan unless mag-undergo ng apoptosis. Pag sinabing apoptosis, cell death. Eh kung hindi mo mamatay yung mitochondria, ay hindi mo mamatay yung cell yun, hindi mo mamatay itong mitochondria ito. Nakukuha yung point. Di ba? So kapag meron ka niya, nag-uncouple, tuloy-tuloy lang pumapasok yung mga electrons na yung mga protons na ginagawa ng IMS nyo. Hindi na siya nakakaabot dito sa ATP synthase. Di ba nakikita nyo? Ayun, doon naglalay, mga protons na lumalabas. Kumbaga, this serves as your vacuum. Diba? Parang vacuum. Bina-vacuum niya yung mga protons na nanggagaling sa IMS paloob sa matrix. Tapos nag-signal na ngayon na mag-metabolize tayo, mag-metabolize. Mabilis ka nawawalan ng fats, mabilis ka nawawalan ng glycogen, mabilis ka nawawalan ng muscle, pero nangihina. That's the poison. Diba? Until you die. Okay? So, ganyan yung pangyayari niya. Okay. Ito pa, may share ko ulit ako. Mga trivia na lang ito. Alam mo yung mga nag-hibernate na hayop? Diba? Kailangan nila ng something makagawa ng energy, di ba? Kahit hindi sila kumakain. Pero ano ginagawa nila? Kumakain sila ng marami bago mag-hibernate, di ba? Bago mag-hibernate. By the way, this process pala, habang nangyayari ito, nagkakaroon ng thermogenesis. O nagkakaroon ng thermogenesis daw yung nangyayari dyan. Kapag uminom ka na ito, para kang may lagnat. Yan. Sobrang init ng katawan mo. Yan. Ngayon, yung mga bears, mga nag-hibernate yan, or kung ano man yung mga pupasok sa lupa para mag-hibernate, o ano mang hayop yun. Diba? Meron silang tinatawag na chemicals. Sa katawan ng mga nag-hibernate, tayo hindi naman tayo nag-hibernate eh. Diba? Yung mga hayop na yun, meron silang tinatawag na thermogeny. Okay. This chemical, thermogeny, para siyang ganito. Para siyang same na ganito. Pero, kasi yung DNP, parang kinuha lang naman nila dito yun sa concept ng thermogeny sa mga nag-hibernate na hayop. Pero sa mga animals, controlled siya, kahit na may uncoupling siya dyan. Controlled siya. Kasi nga, di ba, process na to, pag pumapasok yung mga protons, is merong thermogenesis. Eh, kailangan ng body heat. Kailangan ng heat ng katawan ng mga bears. So, it's because of the thermogeny. Naglalagay siya ng uncoupling dyan, papasok na yung mga protons. Diba? Babalik na dito. So, ganun din, same case. Para magamit ng mas mabilis yung mga in-store nilang fats. Diba? Ang lupit, no? Ang ganda ng biochem. Diba? Pero, yun nga, yung DNP, binangan natin 2,4-dinitrophenol. Dinitrophenol. Yan ang kanya ng delikado. Yung hypoxia, maraming nangyari dyan. Umutla. Okay? So, hanggang 1 tayo, di ba? Yes. Okay. Break time muna tayo hanggang 11. Kasi meron pa kayong 2 topics.